Isa na namang online loan platform, yung bibigyan natin ng pansin. Nakikita ko kasi siya sa IG tsaka sa Facebook at yung pangalan ay si Transvault. Sabi niya sa 50,000 pesos daw. Loan term, 6 months? Grabe. Tapos yung monthly payment is 8,830 lang. At mukhang maganda ha, kung totoo nga yung ganitong offer. Lumalabas po kasi siya sa Facebook. Meron pa siyang install now button. Pero huwag niyo munang i-click yan mga be. Panoorin niyo na lang muna yung video ko para meron kayong heads up kung talagang okay ba to or fake news lang. So keep watching. And here we are with another online loan platform. But bago yan guys, bigyan muna natin yung pansin, yung mga nagtatanong, Ate Red, ano ba yung sinusuot mo? Ayan na yan guys. Ito po siya. Ito po. Kasi alam nyo, pag nag-glasses ako, napapansin nyo parang glare and some viewers find it distracting. Tapos na-annoy sila sa glare na yan. Kaya most of the time, I really try my best guys na hindi ako mag-glass. So sa mga viewers natin dyan na interesado at gusto malaman kung saan ko binibili yung contact lenses ko, ito po siya. This is from EO Optical. Itatag ko na lang po para sa mga interesado dyan na hindi na kayo mapadpad kung saan-saan. I-click nyo na lang yung tag product. So nasa Shopee po. And ito ulit. So from EO yan mga besh. So ayun nga mga guys, na-encounter ko yung bagong loan app na hindi ko kayo mabiblame kung mapapa-install kayo nito nang wala sa oras. Kasi yun nga, napaka-attractive ng kanyang ads. But please, wag muna. Kasi sinubukan ko to para sa inyo. And pwede na kayo magbabay pagkatapos ito guys. I-reveal ko na sa inyo kung magkamusta yung aking application. Oh my gosh. At ako'y na-reject. Parang nangunguha lang yata ng information. Na-reject ako guys. But the good news is, kung ma-reject ka sa loan app na to, wala namang bigla na lang papasok sa mga e-wallets nyo like magic. The bad news is, nag-submit ka na ng information mo sa loan app na parang it's kind of questionable. So ayun nga guys, I really hope na hindi nyo pa nada-download yung loan app na to. Kaya please tapusin nyo na lang yung video na to because it's gonna help me a lot. Para sa mga medyo mataas yung IQ dyan na sinasabi, nagpo-promote po ako ng Ola. Hindi po ako nagpo-promote ng Ola. Ako po yung parang guinea pig nyo kasi ako yung nagtitry ng Ola para sa inyo mga guys. So if you're not yet subscribed to my channel. I test Olas para sa inyo and hit the bell notification button if gusto nyo magkaroon palagi ng heads up sa mga different online loan platforms na parang mga kabuti na ang bigla nilang magpalit ng pangalan. Ewan ko. Basta, this video is not sponsored. Anyways, guys, so ayun nga si Trans. But the time of filming this video, meron pa lang siyang 6 rate. I'm really glad na hindi ko siya binigyan ng 5 stars. So, ito pa yung isang red flag. Kasi bakit pangalan ng tao yung lumalabas? Hindi pangalan ng, hindi yung parang hindi business name ng developer. So, di ba, parang nakakatakot yung ganon. Hindi ka kasi mag-aakalang Ola to eh. Pag nasa Play Store lang. Pag nakita mo yung mga ads niya sa social media, doon sa Facebook sasabihin mo talaga, matry nga. Pero wag nyo i-try yun. Hingi po siya ng location ka agad. At saka 20,000 pesos yung sinasabi niyang pinapautang niya. Ito yung nakakatakot guys. Kasi doon, ito ha. Kaya sabi ko sa inyo, tapusin nyo yung video na to. Kasi ito ha, maglalagay ka ng phone number. So, at first, sabi ko, bakit wala pumapasok na OTP? Sa tagal kong naghintay guys na may pumasok na OTP, wala. Gumawa lang ako ng sarili kong OTP. Nilagay ko random numbers doon. Nakapasok ako, nakalogin. Pwede ka na palang maglagay ng ibang number sa loan app na to. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Wala akong natanggap ng OTP. Gumawa lang ako ng sarili kong OTP at nakalogin ako guys. At doon sa kanyang privacy policy, ano ba to? Walang nakalagay kung sino yung company behind it. So, that's another questionable thing about this app. So, merong phone number, contact us page daw. Pero, dito pa lang red flag na. So, the good news is, reject ako, walang pumasok. The bad news is, nag-donate na naman ako ng aking personal info, ng ID ko, ng selfie ko. Bumungad yung kanyang page po, tapos mag-login na, bakit dalawa? May personal loan na 10,000 at consumer loan na 15,000. So, di ba? Sabi ko sa inyo, napaka-questionable. Pag bibigay ka na ng personal information mo, ito na yung nakakatakot kasi, di ba? Parang malay natin, ano kayong gagawin nila sa ating mga personal information? Information, address, the usual stuff. And then, hingi pa siya ng phone number, at hingi siya ng address, hingi siya ng Facebook. Kung hindi ka makakawala doon, kailangan mo yung i-provide contact info. Tapos, magpapaselfie siya. ID. So, guys, huwag nyo na ibigay yung mga IDs nyo, especially yung passport, TIN, driver's license, SSS, na huwag nyo nang ibigay. Pagkatapos sa selfie, lalabas to. Iba't ibang offer. New plan, True Credit F, True Credit C, True Credit B. Ano ba to? Ba't ganito? So, parang
learn to question these things, guys, ha? And then, hihingi po siya ng permission, ma-access ng lahat ng contacts mo. At alam niya, meron akong 30. Siguro sa format ng phone number, sa detect niya. So, sinasabi niya may pa-countdown pa siya, but after 69 seconds, evaluation in process daw. Tapos lumabas sa kanya, yung lumabas dito, True Credit D and True Credit O. Yung offer ko, dalawang 4,000. Tapos ilagay ko yung GrabPay ko para hindi magsabay yung ina-applyan mo. Pero wag na, kasi parang wala namang na-approve dito eh. Pwede mo i-uncheck, kaso ang liit niya na parang it's hard to figure out na pwede palang ma-uncheck. Baka magkamali ka at dalawa yung ma-submit mo. Buti kung ma-reject ka, pero what if na-approve ka? Kasi yung loan app na to, obvious na obvious, magkakaltas siya eh. So what if dalawa yung na-approve sa'yo? Di ba, bayaran mo 8,000? Kasi yun, pero yung matatanggap mo na lang is 2,800 times 2, 5,006. Kung babayaran mo 8,000, ang bigat nun ha? At mas mabigat kasi advance po siyang nagkaltas. That is not good. So guys, ako sa inyo, layuan nyo na yung loan app na to. Para sa akin, kung ako lang masusunod, kung ako man, ay paniniwalaan nyo. Iwasan nyo na yung ganitong mga loan apps, guys. Nakakaloka to. So, yung loan app na to, hindi niya ako in-approve. Reject. Tinry ko yung isa, reject. Again, maybe it's a blessing in disguise na hindi ako na-approve sa loan app na to. Kasi yun nga, reject. Yun nga, hindi naman maganda yung offer niya. At parang, ewan ko, paki-comment ka sa baba kung may na-approve dito, but I doubt it. So, sana hindi pa kayo nag-submit ng information nyo sa loan app na to. Bago kayo mapadpad sa ganitong klase mga loan apps, I suggest you check the loan app that's included in this Legit Loan Apps playlist ni Ate Red. Kasi andun po yung mga loan apps na mas okay. Not mas okay, but okay na okay if you're going to compare it with this app. Kasi ito, X na X po guys, hindi natin alam kung anong nangyayari sa information na sinasubmit natin sa loan app na to. So it's better to just avoid this loan app. So kung ayaw nyo dito sa kay TransVault, baka mag-transform yung mga records nyo at kung ano-ano pa yung mangyari, check nyo na lang yung mga loan apps na nasa Legit Loan Apps playlist by Ate Red. Dahil andun po yung mga loan apps na mas okay or okay na okay at compliant po sila dahil registered at yung mga interest nila ay hindi lumalagpas ng 15%. So yung mga loan apps na doon, if hindi man buo, at least very, very konti po yung kinakaltas. Like, reasonable. So, oh, by the way guys, before I let you go, may update lang ako sa inyo ha, na nagpalit na pala ako ng phone number dun kay Tala because I've heard bad stories about Tala, yung mga quote-unquote inside job, which I refuse to believe kasi so far hindi pa naman yan nangyayari sa akin. So please do not share your OTPs. Kung nakigamit mo kayo ng cellphone ng iba, kasi itong si Tala wala na po sa iOS, please log out lang po. And si Tala is also legit. So bago kayo mapadpad dito sa kay TransVault, dun muna kayo kay Tala. Ayun mga guys, bago tayo umutang, please take care of your personal information. Please wag kayong lumapit sa mga online loan platforms na questionable yung registration. Because yung loan app na to, hindi ko nga mahanap sa list of recorded online lending platforms. I hope tinapos yung video na to. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you on my next vlog.